Pero mo, tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadapog-dapugan mo. Dapat igalang mo yung magulang mo, sabi nga ng pasyon. Kahit natadtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama yung kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. Huwag mong sagutin o babastusin ang iyong ama. Kahit gaano ka pa nasasaktan o hindi sang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Tandaan mo, siya ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Hindi siya perpekto pero bilang isang anak, tungkulin mong magpakumbaba at magpakita ng paggalang. Hindi nasusukat ang lakas ng isang tao sa kung gaano siya kagaling sumagot, kundi sa kung paano niya mas pinipiling manahimik alang-alang sa respeto. Huwag mong sagutin o babastusin ang iyong ama. Kahit gaano ka pa nasasaktan o hindi sang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Tandaan mo, siya ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Hindi siya perpekto pero bilang isang anak, tungkulin mong magpakumbaba at magpakita ng paggalang. Hindi nasusukat ang lakas ng isang tao sa kung gaano siya kagaling sumagot, kundi sa kung paano niya mas pinipiling manahimik alang-alang sa respeto. Tamad at bastos na ang kabataan ngayon. Ito ang 7 dahilan. 1. Mas inuuna ang cellphone kaysa makinig sa magulang. 2. Tamad kumilos at reklamador. 3. Hindi marunong tumanggap ng payo ng magulang. 4. Maluho at kung ano-ano ang gustong ipabili. 5. Mas inuuna ang barkada kaysa pamilya. 6. Maraming hiling, kulang sa effort. At number 7, walang respeto. Hindi nagagamit ang salitang po at opo. May mga anak talaga na kapag kumikita na ng sariling pera, nakakalimot na sa magulang, na para bang ang magulang ay hindi na nila kailangan. Yung iba mataas na rin ang tingin sa sarili, hindi na marunong magpakumbaba at hindi na rin marunong lumingon sa pinanggalingan. Minsan mas matapang na kaysa sa nagpalaki sa kanila. Nakakalungkot pero maraming anak ang binago ng pera. Sana maisip ng mga anak, sa likod ng kanilang tagumpay, may magulang na naghirap at nagsakripisyo. Kung ayaw mong pasan mo pa rin ang mga anak mo pagtanda mo, ito ang dapat mong gawin ngayon. Maraming magulang ang buong buhay nagbanat ng buto, pero sa huli, sila pa rin ang inaasahan. Hindi dahil tamad ang anak, kundi dahil madalas, hindi sila naturuang maging independent. Kung ayaw mong mangyari yun, ito ang mga dapat mong simulan habang maaga. Una, turuan silang kumayod. Hindi lang sapat ang pag-aaral. Oo, mahalaga ang grades, pero sa totoong buhay, diskarte ang kailangan. Bigyan mo sila ng maliliit na responsibilidad, tumulong sa gawaing bahay, magbenta, mag-ipon ng sariling pera. Diyan nabubuo ang tiwala sa sarili. Pangalawa, huwag gawing safety net ang bahay. Kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nila, hayaan mo silang matuto. Hindi mo sila pinapabayaan. Tinuruan mo lang silang maging matulad. Pangatlo, huwag mo silang laging salipin. Kapag laging may nanay o tatay to the rescue, hindi nila mararanasan kung paano bumangon mag-isa. Hayaan silang magkamali dahil doon sila tunay na natututo. Pang-apat, pag-usapan ninyo ang pera. Hindi nakakahiya ang money talk. Ipakita mo kung paano ka nagbabudget at nag-iipon. Kapag alam nila kung gaano kahirap kitain ang pera, mas magiging responsable sila. Pang-lima, ipakita mo sa gawa, hindi lang sa salita. Kung ikaw ay disiplinado, marunong mag-ipon at hindi umaasa sa iba, gagayahin ka nila. Ikaw ang unang role model nila. Pang-anim, palitan mo ang utang na loob ng responsibilidad. Ang goal mo hindi yung balang araw magbayad sila sa'yo, kundi matuto silang tumayo sa sarili nila. Dahil ang pinakamagandang regalo ng magulang ay anak na hindi mo kailangang alagaan habang buhay. At panghuli, ipakita ang totoong adulting. Huwag mong itago ang stress, pagod, at responsibilidad. Kapag nakita nilang real talk ang pagiging magulang, mas rerespetuhin nila ang effort mo at matututo silang maghanda para sa sarili nilang laban.